So, ang titignan natin ngayon ay yung specifically yung worship natin. Ang difference niya doon sa naging study natin last year, I think October, regarding sa worship, ang magiging focus natin ngayon ay yung order of worship. Yung pagkakasunod-sunod ng ginagawa natin sa pagsamba. At ang other term para dito ay yung word na liturgy. Liturgy. Ang ibig sabihin lang ng word na liturgy ay public work. Ibig sabihin, ginagawa ito publicly, ginagawa ito by group. Ayun ang pinaka-simple meaning ng word na liturgy. At ang close na meaning sa liturgy ay worship. Kaya lang, pag sinabi kasi nating worship, may iba't ibang forms of worship. May private worship. Merong family worship. Meron ding public worship. Kaya pag sinabi natin yung word na liturgy, exclusive ito doon sa public na pagsamba. Exclusive ito doon sa public na worship. So mas specific pag ginamit yung salitang liturgy. Ito ay isang public na ginagawa. Now, ginamit ito ng mga church fathers, yung salitang liturgy, para emphasize na yung public worship ay communal na ginagawa. Ginagawa ito ng magkakasama yung mga believers, nag-gather sila para gawin yung pagsamba. Para sa Diyos at para rin sa isa't isa. So, ang ibig sabihin ng liturgy ay the official public worship of the church. Yun lang yung basic meaning. Ang liturgy ay yung public, official na worship ng isang church. Now, meron tayong 4 na principles pag pinag-usapan natin ang public worship. Meron tayong iba't ibang principles. Una, yung dialogical principle. Pangalawa, regulative principle, very familiar. Pangatlo, participatory principle. At 4 ay yung gospel principle. Itong 4 yung mga prinsipyo na ginagamit natin sa usapin ng liturgy ng public worship. Una, ito ay isang dialogue. Ito ay sa pagitan ng Diyos at ng mga sumasamba. Even sa panahon ng Old Testament pa lang, ang worship ay merong dialogue. Nagsasalita ang Diyos, nakikinig yung mga tao, nagsasalita yung mga tao, nakikinig yung Diyos. Ganon yung merong, it's a sense na conversational, pang-dialogue yung nangyayari. Even nangyari yan sa Leviticus chapter 1 verse 1, sa tent of meeting pa lang nila, sa panahon pa lang ng Old Testament, kailangan nilang makinig at sila rin ay may gagawin. Sila'y tumatanggap at sila rin ay may ginagawa. At ang New Covenant na worship, alam natin, it is the same. We come to the liturgy, we come to the public worship para i-meet natin ang Diyos. At i-meet natin yung Diyos in a special manner na hindi totoo kapag mag-isa ka lang. There is a difference yung private worship sa public worship. There is a special presence na ipinangako ng Panginoon kapag nagtitipon yung church na hindi totoo kapag mag-isa lang tayo. At hindi rin totoo kapag nag-family worship tayo. Again, those other two are important. Very important ang private worship, very important ang family worship. Pero ang sinasabi natin, merong ipinangako sa public worship na hindi ipinangako doon. May pinangako sa public worship na hindi pinangako doon. Yung covenantal presence ng Panginoon bilang Diyos ng church. Now, we believe na kapag nag-gather tayo ng Sunday, pupunta tayo para humarap sa Panginoon at makinig tayo sa Kanya at siya rin ay makikinig sa atin. It's two-way. So, what goes is something like a divine dialogue. Kaya, ang worship ay binubuo ng two-way. Mapapansin nyo, ang worship, mananalangin tayo, we speak. Kakanta tayo, mula sa atin yun, papunta sa Diyos. Tapos makikinig tayo, Diyos yun, papunta sa atin.
It's two-way. Tayo papunta sa Diyos at Diyos papunta sa atin. It's a dialogue. Pangalawa, yung regulative principle of worship. Yung regulative principle of worship, we are, again, familiar na ang Diyos lang ang pwedeng mag-regulate kung ano yung mga mangyayari doon sa worship service, doon sa liturgy. Sa Confession of Faith, chapter 22, paragraph 1, sabi, "The acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself and so limited by His own revealed will." Pinaniniwalaan natin, wala tayong pwedeng gawin sa worship service na hindi sang-ayon at hindi naka-expose, naka-sulat mismo doon sa revealed will niya, which is the New Testament Bible. Kaya ito titignan natin mamaya yung pangalawa. Titignan natin, bawat part ng worship natin ay merong pinanggalingan sa Bible. Mula sa call to worship hanggang sa benediction. Dapat lahat yon may galing sa scripture. Dahil dito sa pangalawa, dahil sa regulative principle of worship. Kahit totoo na ang worship ay dialogue sa harapan ng Panginoon, pero siya pa rin ang mag-state kung ano yung pag-uusapan. We meet God, it's a dialogue, we can tell God, we can speak to God, pero dahil ang imimit natin ay ang Panginoon sa worship, siya ang dapat magdikta. Ano yung pag-uusapan natin? Ano yung magiging point ng conversation natin pag nag-meet tayo sa worship? Dahil siya ay Diyos. Ang ibig sabihin ng liturgy ay public service, and we are the servants ng Diyos. Ang gagawin natin ay kung ano yung inuutos niya doon sa pagsamba. 1 Samuel chapter 3 verse 10, "Speak, for your servant hears." Ganun ang attitude natin sa public worship. Speak, for your servant hears. Nandito kami, magsalita ka Panginoon, nakikinig ang mga alipin mo. Nakikinig ang mga lingkod mo. At hindi tayo pwedeng mag-offer ng strange fires sa Panginoon. Na invento lang natin, isipan lang natin, I think mapiplease ang Diyos pag ginawa ko to. I think kapag ginawa namin to, matutuwa siya. Hindi pwede. Siya ang magdidikta kung ano yung nakakalugod mismo sa Kanya. Pangatlo, yung participatory principle, ang opposite lang nito ay yung performance principle. Ang ibig lang sabihin nitong pangatlo na prinsipyo sa liturgy ay hindi tayo pumunta ng church para mag-observe. Pag sinabing performance principle, audience. Hindi tayo pupunta ng church para mag-observe. Na obserbahan ko kayo kung paano nyo wini-worship ang Diyos. Hindi ganon. We do not go to church to observe. We go to the church to participate. Maging part nung mag-present sa Panginoon. Kaya dinidistinguish palagi natin ito sa ibang mga events. Kasi pag pumunta tayo sa ibang events, for example, concerts, hindi ka naman nagpa-perform eh. Pwede nga, kahit anong gawin mo, makinig ka lang dun eh. Tumunganga ka lang, hindi ka sumabay sa pagkakanta ng mga performers, okay lang yon. Bakit? Kasi hindi ka naman performer eh. Hindi ka pumunta doon, pumunta ka doon, nagbayad ka para manood ka. Kunyari, sa sinehan, di mo kailangang mag-acting. Nandun ka para manood talaga. You did not go there para may gagawin ka. Andun ka para mag-receive. Pero sa worship, iba. May prinsipyo tayo na tayo ay sumasamba. So, wag nating iisipin na dahil nakaupo tayo, hindi tayo worshiper. Worshipper tayo sa pagpunta natin doon. At alam nyo, ito yung hindi naintindihan ng medieval church. Ito yung nangyari sa medieval church, na ang nangyari, hindi na naging participatory yung worship. Sa medieval church, dahil hindi nila maintindihan yung Latin, hindi na nila maintindihan kung ano yung nangyayari, pupunta na lang yung mga tao sa church at nandun manonood.
manonood. Kaya 'di ba hindi tayo fully agree sa online church. Kasi online church, nanonood ka. Hindi ka nakikipag-worship. Pinapanood mo yung nag-worship. Nagtitipon tayo, hindi katulad ng medieval church na we are just observing yung worship. Ang third principle ng liturgy ay tayo mismo ay ginagawa. Kaya pag nagbabasa, kailangan magbasa ka. Kasi hindi ka tagapanood. Pag nagpe-pray, mag-pray ka. Hindi ka mag-observe, ay nagpe-pray sila ah. Hindi ka nanonood. Kapag ginagawa mo yon, you're not worshiping. Hindi ka sumasamba. Tapos kapag sila kumakanta, ikaw hindi kumakanta, nanonood ka lang. You're not worshiping. Unfortunately, yung nangyayari sa medieval church ay nangyayari ngayon sa mga modern churches kung saan ang nangyayari ay merong mga nasa stage. Sana hindi nyo maisip na stage to, no? Wala pa to, hindi pa elevated to. Balak pa nating ipa-elevate. Paano kaya? Wag nating isipin. Yung mga nasa harapan lang ang dapat may gawin. Sila lang magpe-prepare, sila lang maghahanda, sila lang may gagawin. Ako, nandito lang ako, nagjo-join. Hindi talaga tayo nag-join sa worship kung hindi tayo nagpa-participate sa worship. Kaya ang liturgy ng Reformed tradition, palaging meron itong corporate participation. Palaging kasama tayo doon sa ginagawa, sa pamagitan ng pagkanta, sa pamagitan ng panalangin, sa pamagitan ng mga pag-recite. Yung kaninang ginawa ni Ed na salitang pagbabasa, wala naman sa plano namin ni Pastor Erd yun eh. Nagulat nga kami kay Ed eh. Bigla na lang nagpa-alternate si Ed. Pero kasama yun. Yung mga participation na we are reciting the Apostles' Creed, we are praying, pag time ng silence, kailangan nating manalangin sa Panginoon. Kapag panahon ng pangangaral ng salita, makikinig tayo. Ayan. Kaya yung scriptures, binabasa sa isang lengguwahe na naiintindihan. Dahil kailangan we can fully participate dun mismo sa nangyayari sa worship service. Dahil sa Reformed worship, dapat accessible sa congregation ang mga nangyayari sa pagsamba. Wala ditong mythical. Ang lahat ng language na ginagamit natin ay naiintindihan. Isa pa nga yan sa pinag-aaralan namin sa homiletics kung paano maintindihan ng mga tagapakinig. Kumbaga, pag nagpipreach, hindi kami magpipreach ng mga kailangan hindi nyo maintindihan para masabing effective yung preaching. Hindi. Kailangan naiintindihan talaga even ng bata kapag nagsasalita ka. So, yun yung participatory principle ng worship. At pang-apat, pinakahuli, ay yung gospel principle. Na lahat ng parts ng worship, order ng worship, ay geared para maintindihan natin at maalala natin yung mabuting balita. Lahat ng elements ay kailangang merong pagtuturo kung sino ang Diyos, sino tayo, paano tayo maliligtas. Sino ang Diyos, sino tayo, ano ang kaligtasan. Lahat dapat merong diwa ng ebanghelyo. Kaya ang liturgy ay generally it includes, una, confession of sin. Meron tayong public confession, may private prayer time to confess sins. Yung ibang mga hymns, confession din ng sin. Yung mababasa nyo doon sa mga content. Ganun din, may assurance of God's forgiveness in Christ. May dalawa yon. Confession of sin, assurance of pardon. Kung totoo kang nagsisi sa kasalanan mo, pinatawad ka na ng Panginoon. Meron kang kasiguraduhan ng kapatawaran ng kasalanan. Meron kang kaligtasan. So yun yung dalawang palaging magkasama. Meron dapat sa isang liturgy. Confession of sin, assurance of pardon. Dahil ito ang nag-iisang paraan para tayo ay masanctify. Walang ibang paraan para tayo masanctify kung hindi ang gospel. Binibigay ang law para maalala natin, kailangan natin ng gospel, pero ang gospel ang magsasanctify sa atin. Now, punta na tayo dito sa medyo mas
extended part. Yung extended part ay yung parts ng liturgy. Meron tayong siyam, pero hindi naman yung magkakasing haba. Call to worship, confession of sin, prayer, giving, scripture reading, singing, preaching, Lord's Supper, and benediction. So, ayan yung siyam. Isa-isayin natin. Ito yung mga parts ng liturgy. Una ay yung call to worship. May call to worship ba sa Bible? May call to worship ba sa Bible? Meron. Okay. Buti nakita mo, Pas. Maliit yan. Diyan ka lang. Ang laki. Psalm 100. Actually, ang dami sa Psalm ay call to worship. Anong ibig sabihin ng call to worship? Ang pagtawag para sa pagsamba ay kinukuha yung atensyon ng kongregasyon para mag-focus na tayo sa Diyos. Yun yung point ng call to worship. Pinapaalala sa atin ito, nakarapat dapat yung Diyos, nasambahin natin. Ang call to worship, ang nagdidikta ng tono at tinatama yung postura natin para magsimula na tayong sumamba. So to be clear, ang call to worship ay hindi mini sermon, hindi rin ito random inspirational, kung na para i-excite yung tao. Alam niyo yung ibang mga worship, okay ba kayo dyan? Hindi ito ganon. Yung call to worship ay hindi ganon. Hindi ito random inspirational, hindi rin ito mini sermon. Ito ay ginagamit para saan? Para hikayatin yung tao. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Ito yung dahilan kung bakit siya karapat dapat sambahin. Ito yung mga katotohanan, kung sino siya, kung sino ka, at kung sino tayo sa harapan niya. Basahin natin yung Psalm 100. Actually, buong Psalm to. Kasi 5 verses lang eh. Yung buong Psalm 100, call to worship. Sabi ng psalmist, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Panghikayat talaga. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates. Sabi niya, pumasok kayo sa kanyang pintuan with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Amen. Yan ang call to worship. Hinihikayat. At ano yung gamit niya? Truth. Siya ang Diyos, tayo ay pastol, siya ang gumawa sa atin, siya ang lumikha sa atin, walang hanggan yung pag-ibig niya at katapatan niya. Ito yung reason kung ba't natin sasambahin siya. So, sabi ni Brian Chappell, isa ito sa reference natin, yung Christ-centered worship. Kasi may isa siyang book, Christ-centered preaching. May isa pa siyang book, Christ-centered worship. Sabi niya, sa call to worship, sabi niya, by a scriptural call to worship, we understand that God welcomes us to His presence and invites us to participate in His purposes. Though we are weak, He is welcoming. Though our iniquities are great, He remains inviting. The call to worship necessarily and simultaneously commends God's worthiness and consoles us in our unworthiness. Parehong sinasabi. Karapat dapat siya, hindi tayo karapat dapat. We can come to Him. He wants us. Sipin niyo yun? Hindi ba nakaka-engganyo talaga na sumamba? Hindi ako karapat dapat pero gusto niya tayong lumapit. Gusto niya tayong sumamba. Gusto niya talagang tawagin tayo, halina, sambahin niyo ang Panginoon kahit di tayo karapat dapat. And He delights in our praise. Hindi siya nakasimangot habang sumasamba tayo. Hindi siya naghihintay, magkamali yan. Hindi siya ganon. Gusto niya na sinasamba siya. Masaya siya kapag wini-worship siya ng kanyang bayan. All this reminds us that God established our relationship with Him by grace. And far from releasing us from all holy obligations, the grace
now compels our response for worship. So, ang ganda ng pagkakasabi mismo ni Chapel na ang call to worship ay calling, tinatawag ang mga sinners. Tinatawag ang mga unworthy. Sa paraan na maiengganyo sila dahil tumatanggap ang Diyos ng mga makasalanan. At masaya siya sa kanilang pagsamba sa kabila ng kanilang pagkamakasalanan. So imagine that. So pangalawa, confession of sin. Call to worship, confession of sin. Ang confession of sin, actually sa iba't ibang churches, iba-iba yung form nito. Pwede naman tong individual, tas corporate. Sa atin, merong both. May corporate, tapos may individual. Lalo na kapag may Lord's Supper. Pero pinapaalala ng confession of sin na hindi tayo better than others. Pinapaalala ng confession of sin na hindi ka mas mataas sa katabi mo, sa ibang mga kasama mong sumasamba. Pinapaalala ng confession of sin na pare-pareho tayong makasalanang sumasamba dito. Pinapaalala ng confession of sin na grace lang ng righteousness ni Christ, kaya tayo naligtas. Ang confession ay vital sa pag-approach natin sa Diyos in worship. Naalala niyo sabi ni David, Psalm 51, sabi niya, "The sacrifices of God are a broken spirit." Ano yung broken spirit? Repentance yun. Broken spirit, a broken and contrite heart, anong sabi? You will not despise. Ang sakripisyo daw na tinatanggap ng Panginoon ay isang basag na puso sa kasalanan. Therefore, kapag yung confession of sin, necessary siya. Hindi pwedeng pupunta tayo sa worship na iniisip natin, wala akong kasalanan this week. Lahat sila, ako wala. Or, better ako. Hindi pwedeng ganun. Pag mag-approach tayo sa worship, siniisip natin, self-righteously, imbes sin-confessingly. Hindi pwede, hindi ba? Pupunta tayo mismo sa worship, pinapaalala sa atin, we are coming as sinners. Bilang mga makasalanan. Sabi ni Elliot Ritzema, may 4 na benefits. Yung corporate confession, ito public confession. Una daw, sabi niya, pinapaalala nito na ang buong buhay Kristiyano ay marked dapat by repentance. Na kada punta natin sa worship, if ever lang na nakalimutan mo na makasalanan ka pala, mapapaalalahanan ka, makasalanan ka talaga. Pagdating sa corporate confession. Pangalawa, pinapaalala sa atin na always ready yung forgiveness ni Christ. Kaya may corporate confession kasi merong promise ng pardon. Kasi merong promise ng cleansing. 1 John 1:9. Pangatlo, pinapaalala sa atin ito at pinaparemind natin ito sa atin ito na kapag merong public confession, na ito ang nag-encourage sa atin na magkaroon ng private confession. So, hindi ito in itself na nakapag-public confession na ako, okay na. Hindi. Actually, yun yung nag-encourage para later, mag-confess ka ng sarili mong sin sa Panginoon. Privately, nang ikaw lang at ang Diyos. Kaya merong mga silent times after ng confession of sin, after ng worship, sermon rather. Diba? Meron tayong mga silent times yan. Lalo na bago mag-Lord's Supper, mag-confess tayo sa Panginoon ng personal sins natin. And number 4, pinapaalala sa atin ng corporate confession na ang kasalanan ay hindi lang private at personal, kung hindi communal. Na ang kasalanan ng isa ay hindi maapektuhan siya lang. Ang kasalanan ay nakakaapekto sa community na kinabibilangan natin. So, hindi ko na i-quote si Dietrich Bonhoeffer, so for time's sake. Pangatlo, sa pang-apat, yung prayer sa giving. Part yan ng New Testament Church. Yung prayer, alam naman natin, 1 Timothy chapter 2. Ang 1 Timothy chapter 2, sulat ni Paul kay Timothy, sa usapin niya ng public worship. Sa public worship, sabi niya, I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Kaya, ang pinagpipray natin ay hindi lang tayo.
Mga times, pinagpipray din natin ng government, nasa 1 Timothy chapter 2 yan, maging yung mga hindi kasama sa church, lahat may uri ng pasasalamat, may uri ng pananalangin para sa iba, kasama yan dyan sa 1 Timothy 2. Ganon din sa early church, kasama sa gathering nila yung prayer. Hindi sila nawawala ng prayer sa kanilang gathering. Acts 2:42. They devoted themselves to the apostles' teaching, fellowship, to breaking of bread, and prayer. Pag nagtitipon sila ay nagpe-pray. Giving. Sa pagbibigay naman, isa yung 1 Corinthians 16:2 sa proof text na nagkakaroon sila ng giving kapag Lord's Day. Sabi ni Apostle Paul, on the first day of every week. Parang meron na siyang sense dito na nagsasama sila on the first day of the week. Sunday yon, Lord's Day yon. Each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income. Sabi niya, magsiset aside daw sila ng pananalapi tuwing kailan? Kada first day of the week. Of course, meron itong sariling context sila, meron silang church na tutulungan dahil nagkaroon ng famine. Panglima, scripture reading. Bakit meron ng sermon, may scripture reading pa? Saan galing ang scripture reading? Ang scripture reading ay yung plain reading ng Bible sa worship. Sa Old Testament, meron na yan, pero nagsimula yun nung more prominently after na ma-exile sila. Alala nyo sa Babylon, sa Assyria, kasi wala na sila sa temple. So paano yung religious observances nila kung exile sila, wala sila sa temple? Ang ginawa nila, dito nagsimula yung synagogue. Ibig sabihin, wala silang physical building, religious building, pero nagtitipon sila. At isa sa ginagawa nila sa synagogue ay nagbabasa ng Torah. Binabasa nila yung Old Testament. Una yung first 5 books. Kaya makikita natin yan sa New Testament. Maging sa Bagong Tipan, kahit may templo na, maintain nila yung synagogue. May temple. Sa temple, pumapatay ng tupa, nagbibigay ng kalapate. Andun yung mga madugo. Pero, besides sa temple, maintain nila yung synagogue. Ito yung mga panahon na nabasa natin sa Luke 4, na nagbabasa si Jesus ng Isaiah scroll. Synagogue yun. Pagtitipon yun. At normally, nagbabasa lang sila. Pero minsan, nag-i-invite sila ng rabbi para i-interpret. Mag-exposit, kumbaga, nung binasa. Yun yung ginawa ni Jesus sa Luke chapter 4. So, ngayon, ang New Testament worship ay patterned both sa temple at sa synagogue. Kaya sa New Testament worship, merong scripture reading. Wala, hindi ko nalagay. Yung scripture reading na yon ay mababasa natin yan sa 1 Timothy chapter 4 verse 13. Pakinggan nyo, sabi ni Paul kay Timothy, until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to preaching and teaching. 1 Timothy chapter 4 verse 13. Sabi niya, hanggang dumating ako, maging deboto ka sa pagbabasa ng Bible publicly. Dinugtungan niya, and to preaching. Magkahiwalay. Yung scripture reading publicly sa preaching and teaching. So, kaya meron tayo ng scripture reading. And next ay singing. Pinaghiwalay ko ba yung singing? Wala rin. Yung singing, nakalagay yan sa Psalm 149 verse 1. Sing to the Lord a new song. His praise in the assembly of His faithful people. Sipin nyo, may kantahan sa pagtitipon. Sa Ephesians chapter 5 verse 19, maalala rin natin,
Kasama yan ng Colossians 3:16. Speaking to one another with psalm, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord. So, meron sa New Testament na utos na kumanta. Kumanta para sa Panginoon. And, preaching. Ang preaching naman, may preaching na ba sa New Testament? Meron. Pero may preaching na ba sa New Testament sa public worship? So, may mga development yan. Kasi, si Jesus, alam naman natin, nagpipreach siya. Pero nagpipreach siya sa mga sumusunod sa kanya. Later yan na-develop sa Book of Acts. For example, sa Acts 20 verse 7. Sinulat ni Luke, on the first day of the week, we came together to break bread, and Paul spoke to the people. Preaching na ito. Sa panahon na development later on, na first day of the week, nagtitipon sila, at doon nagpe-pray sila, nagbe-breaking sila ng bread, Lord's Supper, at ganun din, dito sa Acts 29, naalala nyo si Eutychus. Yan si Eutychus. Napatagal yung preaching ni Paul. Overnight. Kasi isang beses lang siya magpe-preach eh. So aalis na rin siya. Napatagal yung preaching ni Paul, nakatulog si Eutychus, namatay. Nahulog. Pero binuhay din, okay, mag-alala. Later on. So, meron ng preaching during their gathering na prolonged. Second Helvetic Confession ni Heinrich Bullinger. Isa ito sa tumatak talaga sa akin, ang may gravity to. Kasi ang sabi dun sa Helvetic Confession, the preaching of the Word of God is the Word of God. Iba to. Iba ito, ang ibig kahulugan nito sa mga mangangaral. Kailangan maging pero of course, ano lang yan, putol yan, meron pang kasunod yan, nakalagay, as long as faithful, doon mismo sa sinasabi ng scripture. Na kapag nag-preach yung mangangaral, mismong salita ng Diyos yung pinapangaral niya. Kailangan makita natin yung gravity nun. Yung mismong sinasabi niya, yun yung salita ng Diyos. In essence. Therefore, kailangan, kapag nagkakaroon ng preparation, kailangan maging maingat. Kasi may accountability yon sa harapan ng Panginoon. Ganon din yung mga nakikinig. Kailangan nilang i-receive yun na bilang salita ito ng Diyos. Hindi lang ito preaching, salita ito ng Diyos. Yung napapakinggan ko mismo. Now, may isa tayong case sa Ephesians 2:17. Kasi sabi dito sa Ephesians 2:17, yung hiyan si Jesus. Meron diyang binanggit tungkol kay Jesus. Sabi ni Paul, and Jesus came and preached peace to you. Ephesians. Now, ang claim ni Apostle Paul, si Jesus daw pumunta sa Ephesus at nangaral daw ng kapayapaan. Yun yung sabi niya. Si Jesus daw ay pumunta sa Ephesus at nangaral ng kapayapaan. Now, claim yun ni Paul. Pero alam natin si Jesus, hindi siya pumunta sa Gentile nations. Nung nandito pa sa lupa si Jesus, nasa Israel lang siya. Hindi siya pupunta. Wala sa Davao, bro. Nasa kulungan na yan. Iba yun. Hindi siya umalis. Pero alam natin, kaya sabi niya nga sa disciples niya, inutos na go into all the world, di ba? Pero sa Jesus, hindi siya lumabas sa Israel. Buong buhay niya, buong 33, 34 years. Nasa Israel lang siya. Pero bakit sabi ni Paul, pumunta daw si Jesus sa Ephesus? Tapos nag-preach pa daw si Jesus sa mga taga-Ephesus. Paano ito mga claim ni Apostle Paul? Sino ba yung nag-preach sa Ephesus, mga taga-Ephesus? Siya. Saka ibang mga apostolic na mga disciples. Nag-preach sila. Sila yung nag-church plant. Sila yung nag-alaga. Sila yung nangaral. Sila yung nag-minister. Now, isa lang ang pwede nating maisip dito. Dalawa. Yung isa mali.
Pwedeng maisip, mystically, pumunta doon si Jesus. Nag-preach. O di kaya naman, ang ibig sabihin ni Pablo, na nung nangaral sila sa Ephesus, si Kristo yung nangaral sa pamamagitan nila. That their preaching is Christ's preaching. Na nung nangaral na sila ng mensahe ng Ebanghelyo, si Jesus yung nasa likod nun. Kaya kaya niyang sabihin, He came. Pumunta talaga siya sa pamamagitan nung mga tagapangaral. Yung preaching nila ay preaching ni Christ. Kaya, isa yan sa pinaka-vital element ng liturgy ay yung word preached. Dahil alalahanin natin kapag sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ito isang lalaki na medyo nag-prepare lang, tapos papakinggan namin. Hindi. Alalahanin natin, si Kristo yung nakikipag-usap. Siya mismo yung nagsasalita. Kaya sa preaching, hindi monologue ito eh. Hindi pwede may magtaas ng kamay at may magtatanong. Dahil si Kristo yung nagsasalita mismo sa pangangaral. So long na faithful doon sa scripture. Walo, Lord's Supper. We know ang Lord's Supper. Institute ni Jesus yan sa Gospels. Reiterate sa 1 Corinthians chapter 11 ni Apostle Paul. Ito ay ongoing communal act ng worship, sacrament. At hindi lang yon, kung hindi maging sa Book of Acts, isa to sa mga ginagawa nila. Palaging ang term sa Book of Acts, breaking of bread. Pag sinabing breaking of bread, yun ay Lord's Supper. And lastly, benediction. May benediction ba sa Bible? Sobrang dami ng benediction sa Bible. Pero ano ba yung benediction? Ito, ang simple meaning niya ay good word. Yung ibig sabihin ng benediction, mabuting salita. Sa Latin, benedictio, ang ibig sabihin ay blessing. Napakaraming text, lalo na sa New Testament, na merong benediction. So, yung mga yan, Romans 16, madalas nasa dulong part ng epistle, ng letter. Saka magbibigay ng benediction yung mga writers ng blessing. May dalawang instance kung saan makikita natin sa isang narrative nagbigay ng benediction. Una, yung Aaronic benediction sa Numbers 6. Pangalawa, si Jesus. Nagbigay din siya ng benediction sa Luke 24, verse 50. Sabi ng Luke 24:50, and he led them out as far as Bethany, lifting up his hands, tinaas ni Jesus yung kamay niya, and he blessed them. Benediction yon. Pero, ang tignan natin ay yung Aaronic. May mga titignan tayo dito. Sa Aaronic benediction, basahin natin. Sabi dito, 24-26, the Lord commanded Aaron, the high priest, to bless with these words, the people with these words. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. O baka umuwi na kayo bigla ha? Wait lang. Kaya, napag-usapan namin ni Pastor na yung benediction ay ilalagay natin sa afternoon worship. After. Dahil ito ay may sense ng sending off. Kaya ang gagawin na natin sa morning worship ay closing prayer sa after ng worship ng morning. Oo, kasi baka pag nag-benediction sa umaga, kaya pala umuwi. Kasi nagbigay na agad ng send off na. Wag muna. Sa afternoon na natin siya gagawin para hindi mo na umuwi. Yung mga tao. Wala pa. Ayan. So, kaya nakalagay, closing prayer muna. Pero meron tatlong matututunan tayo dito sa benediction una, tandaan natin na yung benediction ay galing sa Diyos. Tignan nyo yung verse sa number. Sabi doon, the Lord commanded Aaron. Hindi to galing kay Aaron. Diyos yung nagsabi kay Aaron, Aaron, sabihin mo to.
sabi ng Diyos, ito yung mga words na sasabihin mo sa kanila. Sabihin mo ito. Ito'y mabuting salita para sa kanila. Ito'y blessing hindi ni Aaron, blessing ito ng Diyos. Pagpapala ito. Hindi lang ito parang simpleng cultural, God bless you. Hindi ito ganon. Ito ay merong authority na galing mismo sa Panginoon. Hindi lang to cultural. Ito'y spiritual, ito'y covenantal. Na mismo ang Diyos ang nag-a-assure sa kanila. Pangalawa, ito ay pinopronounce ng qualified men who are entrusted with preaching and teaching of the Word of God. Katulad doon sa Old Testament, yung high priest ang pinagbe-benediction. Kaya merong dalawa Aaronic saka apostolic. Sa New Testament, yung mga apostles yung nagbibigay ng benediction. Pangatlo, ang pinaka-purpose ay para palakasin yung pananampalataya. Para sa dulo ng panambahan, kino-confirm na hindi nga ito prayer ang sinasabi mismo ng mga authors, hindi ito prayer. Hindi ito parang, sana o Diyos, pagpalain mo sila. Hindi ito ganon. Hindi ito supplication. Ang sabi mismo ng Diyos, sabihin mo to, eto sila. Ito yung tinatanggap talaga nila. Hindi siya isang parang, hindi siya plea. Panginoon, sana. Hindi. Ang mismong sinabi, this is what will happen to you. Pagpapalain ka ng Diyos, paniningin niya ang mukha niya sa harapan mo, pananatilihin ka niya, He will keep you. Yun mismo ang sense ng benediction. It is a closing assurance ng grace ng Panginoon. Yun dulo. So, sabi ni Aaron Garriott sa Table Talk Magazine, ang article niya ay The Benediction of God. Sabi niya, commenting on the Aaronic blessing, yung Numbers, John Owen said, the words prescribed unto the priest were not a prayer properly. Ito yung sinasabi natin. Hindi siya isang prayer properly, but an authoritative benediction, an instituted sign of God's blessing the people. That's why, historically daw, ang proper posture sa benediction ay hindi nakapikit ang mata. Kundi nakabukas ang mata at nakabukas ang mga kamay bilang pagtanggap doon sa pronouncement mismo ng Diyos. Yung mga, of course, yung nagbibigay ng benediction ay nakaharap, pero yung mga tao na nasa congregation ay hindi nakapikit, kundi nakamulat at handang tumanggap mismo ng benediction ng Diyos. Sabi niya, historically, ganon yung ginagawa. Dahil ito ay sign na totoo ito, Panginoon. Ito'y binibigay mo talaga sa amen. Sabi ni Aaron Garriott. So, as for the posture of the one pronouncing the benediction, the example of Aaron, Leviticus 9, and Christ, Luke 24, indicates that it is most fitting to raise both hands. Si Jesus, ganun yung ginawa niya. Raising his hand, blessing them. Ganon din si Aaron, Leviticus chapter 9, verse 22. Raising his hand and blessing them. So, siguro yung ibang mga ideas pa bukas sa studies, pero marami pa akong ibang mga nabasa dito. So, kaya wala na dyan, sabi ni Ryan Bees, gustong-gusto niya daw yung benediction sa worship service dahil hindi ito something na kailangan niyang i-earn. Hindi niya in-earn yung benediction. Hindi siya tatanggap ng benediction dahil naging mabuti siya. Tumatanggap siya ng benediction dahil biyaya yun ng Panginoon na pinopronounce mismo sa kanya. Katulad ng ebanghelyo, like everything else in the gospel, ito ay libreng pagpapala ng Diyos dahil sa nagtutubos na dugo ng Panginoong Jesucristo. Now, bilang pinakalasto, nagbigay lang ako dyan ng examples ng mga liturgy. Ito yung example ng order of worship sa mga dating churches. Ito yung sa Geneva, 2 Geneva. May nauna ito kay Calvin. Tapos sunod kay John Knox. Tapos sa Church of England, yung nasa pinakadulo. Isa-isahin ko lang. Ganito yung
order of worship nila. Una, sa Geneva, kala Calvin. Ito yung ginawa ni Calvin. Umalis sila sa Roman Catholic Church, di ba? Tapos nasa Geneva na siya, nagpapastor na siya doon. Paano yung worship service nila? Una, scripture, sentence, and call. Babasa silang Bible, call to worship. Pangalawa, confession of sin. Wow, meron din sila na corporate repentance. Metrical psalm. Ang metrical psalm ay hymns. Pero psalm yung kinakanta nila. Ay biglang sabihin ng metrical ay may meter, may pagkakasunod-sunod. Tapos after nila kumanta, prayer of illumination. Magpe-pray sila na maintindihan yung Bible. Ang ginagawa nila ay reading ng New Testament. After reading New Testament, sermon. After sermon, magugulat kayo kasi after ng sermon nila, doon ginagawa yung baptism, marriage, wedding, nagkakasal sila. Ito pala, pastor, yung publication of bans sa wedding din yan. Parang kasi sa panahon nila, iniiwasan nila yung private wedding kasi may mga patagong nagsasama. So ang ginagawa nila, ina-announce sila si sister at si brother ay ikakasal natin after 2 weeks. Ganon. Tapos after ng sermon, doon din yung kasalan. Tapos after ng sermon, doon din yung baptism. Pero hindi iba sa atin, di ba? Kasi ginagawa natin yung baptism during the morning worship. So after nung biglang ibig sabihin yung mga kasal nila, hindi sobrang haba. Kasi nandun sa public worship Baptism, ayan, depende. After nun, doon na yung long prayer, saka Lord's Prayer. Yung long prayer, pwede natin isipin parang pastoral prayer siya. After nun, Apostles' Creed. Nag-Apostles' Creed sila. Yung Apostles' Creed, yung minister lang ang nagre-recite. After nun, kakanta ulit sila. Pansin nyo, 2 lang yung hymn nila. After nun, doxology na. Saka sa panahon din nila, ang nagpe-preside ay kung sino yung pastor. Wala silang ibang presider na separate. Kung sino yung Wag naman. Okay lang na. Example lang to. Ikaw mamayang hapon Kaya sinasabi mo pwede. So, anyway, may mga differences lang, pero halos magkakapareho sila. Kunyari, hindi na ito New Testament. Dito, baptism and publications na lang. Kay John Knox, may offering sila after sermon. Pero para sa mga offering sa poor. Hindi naman kasi sila self-sustaining church Na pa sila state church pa sila Kaya yung pondo nila sa church galing sa government. Kaya wala sila masyado pa. Ang pinagkaiba lang yung dulo, yung Anglicana. Call to worship, after call to worship, prayer, singing, reading Old Testament, reading New Testament. Dito yung corporate confession. Tapos sermon, prayer, singing, yun ganito yung order of worship. So, nagbinigay ko lang examples. Tapos last, kinote ko lang si Michael Horton. Sabi ni Michael Horton, sa A Defense of Reformed Liturgy, na yung worship natin ay punong-puno ng salita ng Diyos at ito ay hindi nakatutok sa nakikita. Hindi nakatutok sa mga visuals. Hindi ito nakatutok sa mag-a-appeal sa mga carnal senses natin, kung hindi sa espiritu natin. Sabi ni Horton, the Reformers were not innovators. On the contrary, they thought the medieval church has added too many new services and ceremonies that obscure the law and the gospel and the centrality of Christ. Kaya nung umalis sila sa Roman Catholic Church, pinasimple. Nakita niyo yung order of worship, sobrang simple. Hindi kailangan ng sobrang daming palamuti. Kasi yun yung nangyari sa medieval church. Sobrang daming kung ano-ano na pinagagagawa nila during worship service. Pero binalik nila ito sa kasimplihan, law, gospel, Christ.
Medieval worship has degenerated into a show. Calvin lamented in a number of places. Since people could not read or follow the Latin sermons and liturgy, their only point of contact with the service was emotional. Hindi nila maintindihan yung nangyayari, hindi na naintindihan kung ano yung pinipreach, kaya ang contact lang nila sa kung anong nangyayari ay kung aantig sa puso nila, sa actions, sa tunog ng music. Yun ang aantig sa kanila. Hindi ito tungkol sa isipan, hindi ito tungkol sa kung anong naiintindihan, kung hindi ano yung nararamdaman. Yun na lang. Hindi nila intindihan, pero may nararamdaman sila. In fact, morality plays, dramas, often overshadowed or replace sermons. Kinumpare yan ni Horton ngayon. Similarly today, yung too many images prevail and sermons and worship styles are increasingly reduced to the lowest common denominator. What results, of course, is another tyranny of images over words. Sabi niya, orthophily, not orthodoxy. Experience and entertainment over proclamation and announcement. So yan yung iiwasan natin sa ating liturgy. Ito'y punong-puno dapat ng salita ng Panginoon na magdidictate sa kung ano yung iisipin natin at ano yung mararamdaman natin at hindi sa hindi naiintindihang paraan. So dito tayo nagtatapos sa ating we're gonna continue this Monday studies. I-add ko na lang dyan siguro yung history. Sige, any question? Any question? Si Monica. Pastor, ano po, masasabi po bang distraction or unnecessary yung pag yung preaching ay may visuals? Unnecessary or distraction? Would it be considered unnecessary or distraction? Ang dahilan kung bakit hindi gumagamit ng visuals sa sermon, compared, kunyari ganito, Sunday school o kaya Bible class, gumagamit naman. Pag mga bata, pwede naman. Anong difference? Ang difference dahil kung ano yung ibig sabihin ng preaching. Yun yung difference. Kaya hindi gumagamit ng word, hindi lang dahil distracting or hindi lang dahil unnecessary, kung hindi dahil ang pinaka-essence ng preaching is God speaking, hindi God seeing. Ang pinaka-essence mismo ng pangangaral ay pinapakinggan yung sinasabi ng Diyos. So siguro secondary na yon na ayaw nating, kasi yung iba gumagamit, kunyari ilalagay yung message. Kung ano naman yung sinabi, yun yung nakalagay na ito yung mga points. Kumbaga nilagay sa PowerPoint yung outline. Ganon. Kung in and of itself, kung hindi ko consider yung pinaka-principle mismo ng preaching, pwede yun. Pero dahil kinoconsider natin, ang preaching ay nagsasalita ang Diyos. Hindi ito tungkol sa nakikita ba ang Diyos. So basically dun sa principle na yon, dun nag-work yung buong essence ng pangangaral. Kaya sabi nga ni Pastor Noel, yung preaching ay iba sa lahat ng communication. It's above all communication. Na ibang communication, pwedeng gamitin yung iba't ibang mga paraan, pero yung preaching, it's none like other. It is God present in the moment speaking. Kaya hindi ito dapat haluan ng ibang mga quote-unquote visuals. So, yan. Okay, sige. Other question? Comments? Okay, going once, twice, let's pray. Ama namin, maraming salamat sa natapos naming pag-aaral sa liturgy. Nihiling po namin na pagpalain niyo ang lunch fellowship namin at maging kasangkapanin niyo ito for our sa aming pagsamba palalo sa inyo sa Espiritu at katotohanan mamayang hapon. Papuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.